Sina Ash, Misty, at Brock ay patungo sa Celadon City. Nagpasya si Ash na tawagan si Professor Oak para ipakita ang mga bagong badge na kanyang nakuha. Nang sumagot si Professor Oak sa telepono, kasama niya si Krabby. Ipinakita ni Ash ang kanyang mga badge, ngunit hindi humanga ang propesor. Sinabi ni Professor Oak na si Gary at ang dalawa pang trainer na kasabay niyang nagsimula ay mayroon ng 5 badge. Nainis si Ash nang sabihin din ni Professor Oak na nakahuli na si Gary ng 30 Pokemon. Iminungkahi ni Professor Oak kay Ash na dapat marami pa siyang mahuling Pokemon para maging mas magaling na trainer. Ibinaba ni Ash ng telepono na sobrang sama ng loob. Kumakain sina Misty, Brock, at Pikachu ng mga rice ball nang bumalik si Ash sa kanila. Napansin ni na Misty at Pikachu na malungkot siya kaya tinanong nila kung ano ang problema. Sinabi ni Ash na sobrang napag-iiwanan na siya ng ibang mga trainer, at sinabi naman ni Brock na ang Celadon City ay may isang araw na lakad na lang mula sa kinaroroonan nila. Nakakita si Pikachu ng isang monkey sa malapit. Lumapit ang monkey kay Brock dahil gusto nito ang kanyang rice ball. Ibinigay ito ni Brock sa kanya at umakyat ang monkey sa isang bato para kainin ito. Sinubukan ni Ash na hulihin ito ngunit ibinato ng monkey ang rice ball sa kanyang pokeball, kaya ang rice ball ang nahuli ng kanyang pokeball. Nagsimulang tumalon-talon ang monkey sa mode na tinatawag na thrash at hinamon siya nito. Inatake ng monkey si Ash, kinuha ang kanyang sombrero, at umakyat sa tuktok ng puno. Sa malapit, nag-iisip ang Team Rocket ng paraan para mahuli si Pikachu. May plano si Jessie, ngunit sinabi ni Meowth na hindi kailanman gumagana ang mga plano nito. Binato siya ni Jessie ng bola ng sinulid para tumigil siya sa pagsasalita. Bumangon si Ash at nakita ang monkey sa tuktok ng puno kasama ang kanyang sombrero. Tumakbo si Ash sa puno at pilit na inakyat ito. Sinabi ni Misty na sombrero lang naman yon, pero sinabi ni Ash na kailangan muna niyang sumali sa isang postcard contest para mapanalunan ang sombrero. Naalala ni Misty na sumali rin siya sa contest na yun at sinabi ni Ash na nagpadala siya ng 1,000,000 postcards para lang manalo. Naabutan ni Ash ang monkey sa puno, ngunit tumalon ito pababa. Lumitaw ang Team Rocket para nakawin si Pikachu at mapag-usisa na lumapit ang monkey sa kanila. Sinipa ito ni James palayo, ngunit nagalit ang monkey at nag-evolve sa isang Primeape. Binaliwala ito ng Team Rocket at sa halip ay inilabas ang kanilang mga Pokemon para nakawin si Pikachu. Pero biglang inatake ni Primeape si Jessie at pinatalsik siya sa isang bato. Inutusan ni Jessie sina Ekans at Koffing na atakihin si Primeape sa halip na si Pikachu. Habang nakikipaglaban si Primeape sa Team Rocket, nahulog ang sombrero ni Ash mula sa ulo nito. Inutusan ni Ash si Pikachu na kunin ito at binalaan siyang huwag titingin sa mga mata ni Primeape dahil aatakihin siya nito. Maingat na lumakad si Pikachu para kunin ang sombrero habang sinusubukang huwag tumingin sa mata ni Primeape. Ngunit hindi nagtagal ay nagkatinginan pa rin sila at muling kinuha ni Primeape ang sombrero. Inatake ito ni Pikachu ng Thunder Shock ngunit lalo lang nagalit si Primeape. Akala ni Brock ay natatakot lang si Primeape sa kanila kaya nilapitan niya ito, pero binanatan siya nito at pinatalsik. Ginamit ni Primeape ang Thrash para habulin sina Ash at Misty habang nakasunod din sa kanila ang Team Rocket. Nagkahiwalay sila at naabutan ni Brock si Misty. Patuloy ang pagtakbo ni Ash habang dinudurog ni Primeape ang mga malalaking bato sa kanyang daanan. Samantala, naglagay ng bitag ang Team Rocket sa dadaanan ni Ash. Nahulog sina Ash at Pikachu sa hukay habang nakahinto naman si Primeape sa tamang oras. Aksidenteng naglabas ng smog si Koffing at gumamit naman ng Thunder Shock si Pikachu. Humahon si Ash sa hukay, ngunit nasa harap na niya si Primeape. Naalala ni Ash ang sinabi ni Professor Oak at naging seryoso na sa paghuli kay Primeape. Una niyang inilabas si Squirtle para gumamit ng water gun, ngunit lalo lang itong nag-init sa galit kaya nag-evaporate ang tubig, na ikinatakot ni Misty. Inilabas naman ni Ash si Bulbasaur para gumamit ng Razor Leaf, ngunit sinuntok lang ni Primeape ang mga dahon palayo. Pagkatapos ay inilabas ni Ash si Charmander at gumamit ito ng flamethrower. Iniwasan ito ni Primeape at walang awa niyang pinagsusuntok si Charmander. Natutunan ni Charmander ang rage na nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas para labanan si Primeape. Mabilis na kinuha ni Pikachu ang sombrero ni Ash mula sa ulo ni Primeape at gumamit si Charmander ng flamethrower hanggang sa mawala ng malay si Primeape. Nagbato si Ash ng Pokeball, gumalaw ito, tumigil, tapos gumalaw uli ng ilang segundo bago tuluyang tumigil, senyales na opisyal nang nahuli ni Ash si Primeape. Ibinigay ni Pikachu ang sombrero kay Ash sakto sa pag-ahon ng Team Rocket mula sa hukay. Nagtaka sila kung nasaan na si Primeape, kaya inilabas ito ni Ash, muli nitong inatake ang Team Rocket at pinatalsik sila palayo. Inatake rin ni Primeape si Ash bago ito tuluyang ibinalik ni Ash sa loob ng Pokeball. Sinabi ni Brock na nakarating na sila sa Celadon City, at sinabi ni Misty na ang paghabol sa kanila ni Primeape ang naging dahilan kung bakit sila nakarating doon ng mas mabilis.
Samantala, lumapag ang Team Rocket sa isang bukid na puno ng mga galit na primate. Sinimulan silang atakihin ng mga ito, at napasabi na lang si Meowth nang sana ay mayroon siyang rice balls. Sa wakas ay nakarating na sila sa Celadon City, kung saan isang napakabangong amoy ang humahalimuyak sa hangin na agad namang nakaakit kay Brock patungo sa isang tindahan ng pabango. Sinubukan siyang hilahin ni Ash palayo, ngunit nang hindi niya mahanap sina Misty at Pikachu, natuklasan niyang nasa loob din pala sila ng tindahan para bumili. Naniniwala si Ash na aksaya lamang ito ng oras at pera, kaya sinabihan niya si Misty na kalimutan na ang tungkol doon. Dahil dito, nagalit ang lahat ng tao sa loob ng tindahan, kabilang na ang kanyang mga kaibigan. Nagkaroon ito ng hindi inaasahang epekto, dahil bawal nang pumasok si Ash sa Celadon City Pokemon Gym dahil sa kanyang panlalait sa pabango, na doon pala sa gym ginagawa. Samantala, palihim namang pumasok ang Team Rocket sa gym para nakawin ang secret formula ng pabango. Nakasalubong nila sa loob ang isang Pokemon na Gloom. Inutusan ni James si Koffing na atakihin si Gloom ng poison gas pero hinigop lang ito ni Gloom. Biglang naglabas si Gloom ng napakabahong hangin at nahimatay ang Team Rocket sa sobrang baho. Nakita ng mga tagapagbantay ang Team Rocket at agad itong pinalayas, itinali, at isinabat sa isang puno para magsilbing babala sa iba. Nakita sila ni Ash at kinumbinsi siya ng Team Rocket na tulungan silang makababa kapalit ng pangakong tutulungan siyang makapasok sa loob ng gym. Tumanggi si Ash noong una, ngunit nang banggitin ni Jessie na hindi siya makakasali sa Indigo League ng walang walong badge, kabilang na ang badge ng Celadon Gym, pumayag na rin siya. Tinupad ng Team Rocket ang kanilang pangako at binihisan si Ash bilang isang babae na pinangalanan nilang Ashley. Sa kabila ng lahat, gumana ang kanyang disguise at nakapasok siya. In-enroll ng Team Rocket si Ash sa mga klase sa gym bago umalis para nakawin ng secret formula. Habang nililibot ni Ash ang gym, nahanap niya ang gym leader na si Erika kasama ang iba pang trainer, kabilang na sina Misty at Brock. Ikinwento ni Erika sa kanila kung paano niya nakilala ang kanyang Gloom noong bata pa siya, na siyang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang grass-type trainer. Habang nag-uusap sila, nakilala ni Pikachu si Ash at agad itong lumapit para maglambing. Sinubukang itaboy ni Ash si Pikachu kaya nagalit ito at kinoryente siya, na naging dahilan para masira ang kanyang disguise. Nagulat si Erika nang makita si Ash at ipinaliwanag naman ni Ash na kinailangan niyang magpanggap dahil pinalayas siya ng mga tagapagbantay at hinamon niya si Erika sa isang laban. Nagkaroon sila ng 3 versus 3 na laban at si Bulbasaur ang una niyang ginamit habang si Tangela naman ang kay Erika. Ginamitan ni Bulbasaur ng Vine Whip si Tangela pero hinili siya nito at ginamitan ng Stun Spore. Pinabalik ni Ash si Bulbasaur at ipinalit si Charmander habang si Erika naman ay inilabas si Weepinbell. Madaling natalo ni Charmander si Weepinbell gamit ang Skull Bash. Pinabalik ni Erika si Weepinbell at ipinalit si Gloom na agad na naglabas ng napakabahong amoy. Hindi kinaya ni Charmander ang baho at nahimatay siya. Habang nag-iisip si Ash kung sino ang kanyang gagamiting Pokemon, lumapit si Pikachu at iminungkahi na siya na lamang ang lalaban. Masayang pumayag si Ash pero biglang sumulpot ang Team Rocket dala ang ninakaw na secret formula. Nagpasabog sila ng bomba pero nakalimutan ni Meowth na nakakabit pa ito sa kanya kaya naman tumalsik silang lahat palayo. Nasunog ang gym dahil sa pagsabog kaya nagsimula ng ilikas ng lahat ang mga Pokemon at ang kanilang mga sarili. Habang ginagamit ni Ash at Misty ang kanilang mga water-type na Pokemon para patayin ang apoy, napagtanto ni Erika na nawawala ang kanyang Gloom. Susuong sana siya sa apoy, pero pinigilan siya ni Misty at si Ash ang tumakbo papasok sa nasusunog na gusali. Nahanap niya si Gloom pero kinailangan niyang pigilan ang kanyang paghinga dahil naglalabas ng baho si Gloom sa tuwing nakakaramdam ng panganib. Ganun pa man, walang naamoy na baho si Ash nang lumapit siya kay Gloom dahil naramdaman ng Pokemon na ligtas na siya. Maya-maya pa, lumabas si Ash sa nasusunog na gym na dala sa kanyang bisig si Gloom. Pagkatapos nun, masayang binigyan ni Erika si Ash ng isang rainbow badge para sa kanyang kabayanihan. Humingi ng paumanhin si Ash dahil hinayaan niyang makapasok ang Team Rocket at nanakaw nito ang formula. Tumawa lang si Erika at sinabing ang tanging ninakaw nila ay isa lamang sa mga sangkap ng kanilang perfume, at yun ay ang baho ni Gloom. Just like your plan! Masayang-masaya si Ash dahil nakuha na niya ang kanyang ikalimang badge at nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay kasama sina Brock at Misty. Nakarating na sina Ash, Misty, at Brock sa Hop 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 Town. Habang naglalakad sila sa kalsada, isang babae ang tumakbo sa kanila habang sumisigaw ng Arnold at niyakap ng mahigpit si Ash. Sinabi ni Ash sa babae na ang pangalan niya ay Ash at hindi Arnold. Humingi ng paumanhin ng babae at sinabing kamukha ni Ash ang kanyang anak na si Arnold, na isa sa mga nawawalang bata. Ipinaliwanag ng babae na maraming bata na ang nawawala at walang nakakaalam kung bakit.
Ipinakita sa kanila ng babae ang isang pader na puno ng mga larawan ng mga nawawalang bata habang naglalagay naman si Officer Jenny ng isang bagong larawan. Nag-volunteer si Brock na hanapin ang mga nawawalang bata. Naalala ni Ash ang sarili niyang ina kaya nag-volunteer na rin siya. 3 araw na ang nakalilipas mula nang mawala ang lahat ng mga bata. Pumunta si Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Pokemon Center at nagsimulang magtanong tungkol sa kanila. Sinabi sa kanila ni Nurse Joy na lahat ng mga Pokemon sa center ay nawawala ng enerhiya mula pa noong 3 araw ang nakararaan. Nagsimulang makasagap ng mga sleep waves ang telepono ni Officer Jenny habang bigla namang inantok si Pikachu. Nagmadali sina Ash at ang kanyang mga kaibigan para hanapin ang pinagmumula ng mga sleep waves na ito. Hinahanap din ng Team Rocket ang pinagmumula ng mga sleep waves. Pinaplano nilang gamitin ito para patulugin ang kanilang boss nang sa ganun ay makapagbakasyon sila. Nagsimula silang umiyak dahil sobrang tagal na mula noong huli silang nagbakasyon. Natunto ni na Ash ang mga sleep waves sa itaas ng isang skyscraper. Sumakay sila sa elevator patungo sa tuktok nito. Pagdating sa taas, nakakita sila ng isang mansyon sa ibabaw ng skyscraper. Pumasok sila sa loob at nakakita ng isang grupo ng mga matatanda at isang entablado kung saan nakaupo ang isang drowsy at isang hypno. Ipinaliwanag ng mga matatanda na ang kanilang dating drowsy ay nag-evolve na bilang hypno at ginagamit nila ang sleep waves nito para mas madaling makatulog. Ipinaliwanag ng isang lalaki na sila ang Pokemon Lovers Club at si Hypno ang pinakapaborito nilang Pokemon. Mahirap ang buhay sa lungsod para sa kanila at pinaghirapan nilang mapa-evolve ang kanilang drowsy para magamit ang sleep waves nito para mas bumuti ang kanilang pagtulog. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Brock na ang sleep waves ni Hypno ay karaniwang ginagamit lang sa mga Pokemon, at kapag sinubukang gamitin ito sa mga tao, nagiging sanhi ito ng pagkawala ng enerhiya ng mga Pokemon at naaapektuhan din ang mga sensitibong bata. Na-curious si Misty sa huling bahagi at hinayaan ang sarili na ma-hypnotize ni Hypno. Ginamit ni Hypno ang hypnosis at nagsimulang umarte si Misty na parang isang seal. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng mansyon patungo sa isang parke kung nasaan ang lahat ng iba pang mga batang na-hypnotize na umaarte rin na parang mga Pokemon. Ipinaliwanag ni Brock na dahil sa waves ni Hypno, iniisip ng mga bata na sila ay mga Pokemon. Sinubukan silang gisingin ni Officer Jenny pero hindi ito gumana. Iminungkahi ng pinuno ng club na subukan nilang gamitin ang sleep waves ni Drowsy para kontrahin ang sleep waves ni Hypno. Bumalik sila sa mansyon at ginising ng waves ni Drowsy si Misty. Binuhat ni Ash si Drowsy patungo sa parke at biglang lumitaw ang Team Rocket. Naglabas si Jessie ng salamin at sinubukang i-hypnotize si Hypno gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Nagbato si Ash ng isang nakapasong halaman at nabasag ang salamin. Pagkatapos ay ginapos ni na Jessie at James sina Drowsy at Hypno gamit ang mga latigo. Tinanong ni na James at Meowth si Jessie kung bakit hindi pa nila ito ginawa noong una pa lang, at sumagot si Jessie ng kailangan nating punuin ang kalahating oras ng palabas. Habang sinusubukan ni Ash na pigilan ang pagtangay kay Drowsy, inilabas ni Misty si Staryu na siyang pumutol sa mga latigo, at inilabas naman ni Ash si Pidgeotto para paliparin ang Team Rocket gamit ang Gust Attack. Pagkatapos nun, ginising na ni Drowsy ang mga bata sa parke. Pagkagising ng mga bata, dumating ang babae kanina at niyakap ang kanyang anak na si Arnold. Dinala nila si Drowsy sa Pokemon Center at pinagaling din ang mga Pokemon doon. Nagtaka si Ash kung ano ang pinapanaginipan ng mga Pokemon, at sinabi ni Brock na malamang ay nananaginip sila tungkol sa paglakas at pag-evolve. Sinabi naman ni Misty na iyon din ang kanyang panaginip. Napansin ni Nurse Joy na may isang Psyduck na hawak-hawak pa rin ang kanyang ulo. Nag-volunteer si Brock na kunin ito, pero paglabas ng center, ibinigay niya ito kay Misty dahil siya ay isang water-type Pokemon trainer. Nang gamitin ni Ash ang kanyang Pokédex para tingnan si Psyduck, nabunyag na palaging sumasakit ang ulo nito. Sa sobrang inis, natumba si Misty sa lupa, dahilan para gumulong ang isa sa kanyang mga Pokeball mula sa bag, pinindot ito ng Psyduck at hinayaang mahuli ang sarili, na ikinapahiya naman ni Misty. Sa Hop 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 Town, nahanap ng ating mga bayani ang kanilang sarili sa Scissor Street, na kilala rin bilang Breeders Lane. Ipinaliwanag na ang lugar na ito ay maraming mga tindahan at parlor na nakalaan para sa Pokemon fashion, gaya ng mga salon. Sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ay aksidenteng nakarating sa isang tindahan na tinatawag na Salon Rocket, kung saan sina Jessie at James na nakadisguise ay nagbibigay ng mga bagong hairstyle at makeover sa mga Pokemon. Gusto ni Misty na subukan ito, pero mahaba ang pila, kaya nagpa siya silang iwan ng tindahan nang mahanap ni Brock ang tindahang hinahanap niya. Pagpasok nila, nakita nila ang isang breeder na nagngangalang Suzy. Humanga ng husto si Brock sa kanya, pero sina Misty at Ash ay mas interesado sa Vulpix na natutulog sa isang upuan sa gilid. Sinubukan itong buhatin ni Misty, pero hindi natuwa ang Vulpix at inatake siya ng flamethrower dahil sa pagkakaistorbo nito. Bigla namang isinigaw ni Brock ang kanyang hiling na maging estudyante ni Suzy.
Lumalabas na si Suzy ay isang sikat na breeder, at si Brock, na ang pangarap ay maging isang dekalibreng breeder, ay nagnanais na mag-aral sa ilalim niya. Ngunit tinanggihan siya nito dahil nangangamba siyang masyado siyang busy. Mas interesado pa rin sina Ash at Misty sa Vulpix at nagtanong tungkol dito. Maya-maya, habang nagsisilbi siya ng tsa sa iba, napansin niya ang kinang ng balahibo ni Pikachu. Tinanong ni Suzy si Brock kung siya ba ang nagtitimpla ng pagkain nito, na sinang-ayunan naman ni Brock. Ngunit mas nagulat siya nang ang kanyang Vulpix, na karaniwang mapili sa pagkain, ay nagpa siyang kumain din ng pagkain yon. Nagtanong si Misty kung ano ang nangyayari sa labas, at sinabi ni Suzy na kabubukas lang ng Salon Rocket at nakatutok lang ito sa pagpapaganda ng hitsura ng mga Pokemon. Salungat ito sa kanyang pinaniniwalaan, dahil sa tingin niya ay mas mahalagang ilabas ang tunay na panloob na kagandahan ng Pokemon. Sumang-ayon si Ash at sinabing ang pagpapaganda sa hitsura ng Pokemon ay aksaya lamang ng oras. Dito nagsimula ang pagtatalo ni na Ash at Misty dahil naniniwala si Misty na ayos lang na maging magarbo ng kaunti ang mga Pokemon. Nang sarkastikong iminungkahi ni Ash na dalhin ni Misty ang kanyang Psyduck sa Salon Rocket, nagpa siya si Misty na dadalhin nga niya ang kanyang Pokemon doon. Matapos niyang pagalitan si Ash sa isa na namang biro tungkol sa kanyang Psyduck, umalis siya para pumunta sa Salon Rocket. Nagsimulang mag-alinlangan si Suzy kung tama ba ang kanyang pinaniniwalaan. Tiniyak ni na Ash at Brock na nasa tamang landas siya at nagsimulang gumawa ng plano para matulungan siyang makipagsabayan. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng komunikasyon at magandang masahe pagkatapos ng isang mahirap na laban, na siyang nag-udyok sa mga trainer na lumipat mula sa Salon Rocket patungo sa kanyang salon. Samantala, nang pumasok si Misty sa Salon Rocket, hinila siya nina Jessie at James at binigyan ng makeover sa halip na ang kanyang Psyduck. Ngunit nang aksidenteng nabunyag ni Meowth ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, banihag ng Team Rocket si Misty. Nakatakas naman ang kanyang Psyduck at bumalik sa salon ni Suzy kung saan ibinalita nito kina Pikachu at sa iba pa ang panganib na kinakaharap ni Misty. Nagmadali sina Ash, Brock, at Suzy patungong Salon Rocket kung saan nakita nila si Misty na nakatali sa isang upuan. Inutusan sila ng Team Rocket na ibigay si Pikachu kapalit ni Misty, pero tumanggi si Ash, kaya nauwi ito sa isang debate kasama ang mga kriminal tungkol sa kung ano ang tunay na kagandahan, na ayon kay Suzy ay nasa loob. Habang naglalaban, sinabi pa niya na ang pagtutok sa panlabas ay ninanakaw ang lakas na nasa loob ng Pokemon. Inilabas ni James ang kanilang pinakabagong imbensyon para sa laban, kung saan hinarap ni na Pikachu at Geodude ni Brock ang mga naka-makeover na Ekans at Koffing ng Team Rocket, nagbigay ito sa kanila ng bentahe laban sa kuryente ni Pikachu. Sumali si Suzy sa laban at pinagamit si Vulpix ng Fire Spin, na siyang nagpatalsik sa Team Rocket. Sinabi ni Brock sa lahat ng trainer na naroon na ang kagandahan ng Pokemon ay wala sa mga palamuti, kundi nasa panloob na lakas. Si Misty na galit at inis dahil nadamay sa Fire Spin, ay inutusan si Psyduck na pakawalan siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Suzy na marami pa siyang kailangang matutunan, at maglalakbay siya para mas maunawaan kung paano maging isang mahusay na breeder at trainer. Pinakiusapan niya si Brock na alagaan muna ang kanyang Vulpix, na tinanggap naman ni Brock. Pagkatapos nito, naghiwalay na ng landas ang dalawang breeder.